Mayor, so nung pong kanyang pagharap sa media no with some mayors, napag-uusapan na po yung clearing na talagang importante sa mga waterways no at sa ilang pang mga lugar na binabarhan nga nitong mga kung ano-anong mga bagay kaya hindi dumadaloy po ng malaya ang tubig papunta po ng Manila Bay. Dito daw ho kailangan ng tulong ng mga mayors. Sa usapin po sir ng una, yung may mga nakatira na mga urban poor sa mga estero at yung pong mga sinasabing nabarhan na ng dahil sa encroachment o pagtatayo mismo ng infrastructure ng gobyerno. Tingin niyo ho, doable kaya ayo? Magagawa ba yon? Actually, ganito po, Manong Ted, ang real issue ho dyan. Ano? Yes, there is a Supreme Court mandamus kung saan nakasaad nga. No? Dapat along the river, 10 meters po ang easement. Along the creeks, 3 meters po dapat ang easement. At yan po ay base po sa isang Supreme Court mandamus. So kinakailangan po ilikas po sila, ilipat sa ibang mga tirahan upang mawala nga sila sa tinatawag na danger zone. At yan po, dito sa San Juan ay nagagawa ho natin. But again, overall, it is really a challenge. Bakit po? No, una-una, hindi ka naman basta pwede mag-relocate na wala silang lilipatan. Ang tanong, gusto man ilipat po ng ibang mga mayors yung mga nasa waterways, meron bang sapat na relocation sites? Halimbawa, yung NHA po, limitado lang naman din yung mga units na pwedeng paglipatan, merong allocation per city. At minsan po, Manong Ted, no, yung LGUs kung nasaan ang mga relocation sites natin ay tumatanggi na rin na sa pagdagdag pa ng karagdagang mga lilipat. No? That is a real issue that we face. Next, yung pag-ilipat nga ho sila, ang tanong, palalayo pa sila sa kanilang mga paaralan, no? Yung mga kabataan, yung mga trabaho nila, malalayo po sila. So, ideally nga talaga in city relocation po or within Metro Manila rin. So, these are challenges. Hindi ko naman po sinasabing imposible. Ngunit ito po yung mga hinaharap ng mga mayors tuwing kinakailangan po mag-relocate. But again, mahalaga po talaga na yung mga nakatira sa mga waterways ay mailipat po natin. Sapagkat delikado po yan para sa kanila. Kadalasan talaga kapag nagbabaha na, silang una natin kinakailangang i-evacuate. At nagiging vicious cycle na lang po yan na Manong Ted, no, na tuwing babaha ay mag-evacuate tayo. Sila na rin parate sapagkat sila nga po yung nasa tinatawag nating danger zone. Opo, Next opo. naman po, kung sakaling meron ng mga bahay na naitayo sa mga drainage systems po natin. In fact, dito po sa San Juan, that is what we are auditing currently. Manong Ted, no, nag-inventaryo tayo ng mga drainage systems natin. At kung meron nga pong natabunan na ng mga structures at kinakailangan pong tanggalin ang mga structures na ito at ilipat sila sa ibang sites, no, na kung saan sila titira, yan po yung aming gagawin. Meron po tayong current na pambansang babae para sa Pilipinas sa San Juan, Manong Ted, and we will prioritize itong mga families po na maapektuhan kung sakaling kinakailangan pong ilipat nga sila ng tahanan.